Pinilit ako ng asawa kong maghanda ng pagkain para sa launching party ng kanyang pinakabagong proyekto habang ang kanyang kabit ay nakaupo sa harap, inaangkin ang aking mga recipe at iwinawagayway ang heirloom na kuwintas ng aking yumaong tita. Tiningnan ako ng pinakamalaking investor ng proyekto ng may awa. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa pag-aasikaso sa kusina. Sa kasagsagan ng gabi, tumayo ang investor para magbigay ng talumpati. Binanggit niya ang pangalan ko. Nagbago ang mukha ng asawa ko. Ang sumunod na nangyari ay nagpatanggal sa kabit niya ng kuwintas na suot-suot nito. Ipagako mo sa akin, Lira, bulong ni Tita Elena. Ang kanyang boses ay bahagya ng marinig sa gitna ng mga tunog ng mga aparaturang medikal sa kanyang silid sa ospital. Yumuko ako. Hinawakan ang kanyang kamay na marupok na, ngunit mahigpit pa rin ang kapit sa akin. 2 araw na siyang hindi makapagsalita ng malinaw, ngunit sa gabing iyon, ang kanyang mga mata ay nakatuon, may halong pagmamadali at bigat. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa iyong pagsubaybay. Kung naniniwala ka na, ang tahimik na dignidad ay nararapat kilalanin at ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa panlabas na anyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe. Libre ito at tinutulungan kaming maabot ang mas maraming tao na kailangang marinig ito. Ngayon, tingnan natin kung paano naganap ang lahat. Pagdating ng tamang panahon, marahan niyang sabi na tila bawat salita ay may kabayaran. Hayaan mong manaig ang katotohanan kaysa sa pagiging mabait. 3 buwan na ang nakalipas mula noon. Ngayong gabi, nakatayo ako sa mainit at magulong kusina ng Grand Manila Ballroom. Nakasuot ng puting apron sa ibabaw ng simpleng itim na damit na iniutos ni Marco na isuot ko, at ngayon ko lang lubusang naunawaan ang ibig sabihin ni Tita Elena. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, tanaw ko ang pagdiriwang na puspusan na. 500 panauhin mula sa matataas na lipunan ng Maynila, mga politiko at mga bilyonaryong negosyante. Lahat ay nagdiriwang sa grand launch ng pinakabagong condominium project ng aking asawa, ang Azure Heights. Mga tunog ng nag-uumpugang mga baso ng champagne, mga papuri para sa pagkain na ako mismo ang nagluto, at isang presidential table kung saan nakaupo si Marco, tumatawa habang nakaakbay sa isang babaeng 10 taon na mas bata sa akin. Si Isabella, ang kanyang social media influencer na kabit, suot ang gintong filigree na kuwintas ni Tita Elena. Ang kuwintas na isinuot ni Tita Elena sa kanyang 50 anibersaryo ng kasal. Ang kuwintas na may nakaukit na mga inisyal ng aking lolo at lola sa maliit na clasp nito. Ang kuwintas na kinuha ni Marco mula sa baul ni Tita Elena habang inaasikaso ko ang mga papeles ng kanyang burol. Kumuha ako ng isang tray ng mga bagong lutong kanape. Walang sino man ang tumingin sa akin nang lumabas ako saglit upang i-check ang buffet table. Bakit nga ba sila titingin? Isa lang ako sa mga staff ng catering. Hindi ang asawang nakasama ni Marco sa hindi mabilang na mga social event. Hindi ang culinary artist na nagtayo ng isang maliit ngunit respetadong karinderya mula sa wala. Hindi ang babaeng isinakripisyo ang 3 taon upang alagaan ang nag-aagaw buhay na tiyahin habang si Marco ay 4 na beses lang dumalaw. Isa lang akong tagapagsilbi, partikular na sinabi sa akin ni Marco na manatili sa kusina at tiyaking perpekto ang lahat, sa halip na magpanggap na kabilang sa kanila. Kaya pumayag ako. Ang hindi niya alam, ipinamana sa akin ni Tita Elena ang lahat sa kanyang huling habilin. Milyon-milyong piso. Ang kanilang ancestral na bahay sa Batangas. At higit sa lahat, ang malawak na lupain sa Tagaytay, ang mismong lupain kung saan nakatayo ngayon ang Azure Heights. Ang hindi niya alam, ang pinakamalaking investor ng proyekto, si Don Ricardo De Leon, ay naging regular na customer sa aking maliit na karinderya. 6 na buwan na ang nakalipas at ang paborito niyang ulam ay ang kalderetang Batangas na itinuro sa akin ni Tita Elena. Ang hindi niya alam, sa kasagsagan ng gabi, tatayo si Don Ricardo upang magbigay ng isang talumpati na wawasak sa lahat ng bagay na itinayo ni Marco sa pundasyon ng kasinungalingan. Gumalaw ako sa pagitan ng mga naglalakihang kaldero at mga mainit na oven. Naguutos sa mga sous chef, tinitiyak ang bawat detalye, hindi nakikita.
Ang boses ni Tita Elena ay umalingaw-ngaw sa aking alaala. Hayaan mong manaig ang katotohanan kaysa sa pagiging mabait. 2 oras bago ang talumpati. Kaya kong maghintay ng 2 oras pa. 3 taon na akong naghihintay. Nagsimula ang umaga tulad ng bawat umaga sa nakalipas na 8 buwan, ang pag-vibrate ng aking telepono sa 5:30 ng umaga. Hindi ito alarma. Mga text message mula kay Marco, 17. Lahat ay ipinadala sa pagitan ng hating gabi at 3 ng umaga habang natutulog ako sa guest room sa dulo ng pasilyo. Itim na damit, hindi gray. Maging professional tingnan, nasa kusina ka dapat ng ballroom ng 10 a.m. sharp. Kailangan kong tiyakin na walang palpak sa pagkain. Dalhin mo yung special adobo flakes na gawa mo. Gusto ni Congressman. Huwag mong ipagsabi na may-ari ka ng karinderya. Sabihin mo na lang na freelance chef ka. Walang may pakialam sa mga maliliit na kainan. Umupo ako sa makitid na kama na naging buong mundo ko at binasa ang bawat isa. Mga utos. Palaging mga utos. Paano manamit? Paano kumilos? Ano ang sasabihin? Kailan darating? Saan pupuwesto? Sinabi ni Marco na pansamantala akong lumipat sa guest room dahil ang mahahalaga niyang tawag sa gabi ay nakakaistorbo sa aking pagtulog. 8 buwan na ang nakalipas. Hindi tumigil ang mga tawag. Hindi na lang ako muling inimbitahan pabalik. Ang guest room ay may eksaktong 3 kasangkapan. Ang kama, isang maliit na aparador, at ang lumang nara na eskritoryo ni Tita Elena. Ang eskritoryo ang tanging bagay na ipinaglaban kong mapasa akin matapos ang libing. Lahat ng iba pang gamit sa kanyang bahay sa Batangas. 40 taon ng mga alaala, mga ari-arian, at kasangkapan ay napunta sa isang bodega o naipamigay sa loob lamang ng isang weekend. Hindi natin kailangan ang mga lumang basura niya na sumisikip dito, sabi ni Marco habang nagkakarga ng mga kahon sa kanyang SUV. Ipinaglaban ko ang eskritoryo. Literal na ipinaglaban. Isa sa iilang pagkakataon na tumutol ako sa mga nakaraang taon. Dito ngayon ako gumagawa ng mga bagong recipe, nagpaplano ng menu para sa karinderya kung saan ako nabubuhay sa tanging espasyo na pakiramdam ko ay akin pa. Nang umagang iyon, isang listahan ng mga sangkap ang naghihintay. Binuksan ko ang maliit na lampara at nagsimulang magsulat. Ang aking ballpen ay gumagalaw sa mga pahina habang ang liwanag ng umaga ay sumisilip sa bintana. 17 mensahe mula sa aking asawa. Walang isa man lang na nagtanong kung nakatulog ako ng maayos. Pagsapit ng 7 ng umaga, nagmamaneho ako ng 40 minuto papunta sa isang maliit na kapihan sa labas ng lungsod. Isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Marco na hanapin ako. Doon kami nagkikita ni Attorney Reyes buwan-buwan mula nang mamatay si Tita Elena. Si Attorney Reyes, na may buhok na pilak at matatag na mga kamay na namamahala sa mga legal na usapin ni Tita Elena sa loob ng 30 taon. Ako, na may mga tanong tungkol sa kung ano ang susunod na mangyayari. Nasa aming karaniwang pwesto na siya pagdating ko. Isang makapal na folder ang nasa ibabaw ng mesa sa pagitan namin. Ang mga investment ay kumita ng karagdagang 200,000, sabi ni Attorney Reyes. Idinulas ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Mayroon ka na ngayong 14 na milyong piso sa stocks at bonds. Tiningnan ko ang mga numero. Hindi pa rin ito mukhang totoo. Ang appraisal ng Ancestral House ay bumalik sa 15 milyon. Patuloy niya, binubuklat ang mga pahina. Ang lupain sa Tagaytay, lira. Dito nagiging komplikado. Ang lupain kung saan itinayo ni Marco ang Azure Heights. 20 ektarya ng pangunahing ari-arian na may tanawin ng Taal. Alam ni Tita Elena ang plano ni Marco, mahinang sabi ni Attorney Reyes. Narinig niya ang pakikipag-usap ni Marco sa telepono sa mga investor 1 taon bago siya pumanaw. Akala ni Marco tulog na siya. Naalala ko ang mga huling araw ni Tita. Ang kanyang mga mata, matalas pa rin kahit na ang kanyang katawan ay nanghihina. Nakikita niya ang pagtrato sa akin ni Marco na parang katulong sa loob ng 3 taon habang ako ang nagpapaligo sa kanya, nagpapakain at nagbabasa sa kanya gabi-gabi.
Alam mo ba kung ilang beses dinalaw ni Marco ang sarili niyang tita na nagpalaki sa kanya sa mga huling taon na iyon? 4 na beses, sabi ko. Binilang ko, 4 na beses. At sa bawat pagbisita, nagtatanong siya tungkol sa pera. Nagtatanong siya kung na-update na ang kanyang habilin. Nagtatanong siya kung maayos na ba ang lahat. Hindi siya kailanman nagtanong kung kumusta ang pakiramdam niya. Hindi siya kailanman nanatili ng higit sa 20 minuto. Naalala ko ang mga pagbisitang iyon. Si Marco na nakatayo sa may pintuan ng silid ni Tita Elena, hindi mapakali, nakatingin sa kanyang relo. Si Tita Elena, pinapanood siya ng mga matang naging matalas kahit na ang kanyang katawan ay bumibigay. Pagkaalis niya, aabutin niya ang aking kamay, walang sinasabi. Nakita niya kung sino si Marco bago ko pa man nakita. Ang orihinal na habilin ni Tita Elena mula 1998 ay nag-iwan kay Marco ng 500,000 piso at ng koleksyon ng mga barong ng kanyang lolo, paliwanag ni Attorney Reyes. Ang lahat ng iba pa ay para sa iyo. 6 na buwan bago siya mamatay, gumawa siya ng bagong habilin, ang lupain sa Tagaytay. Inilipat niya ang titulo sa pangalan mo sa pamamagitan ng isang deed of sale na may petsang 2 taon na ang nakalipas. Mukhang isang lehitimong bentahan, hindi isang mana. Ginawa namin ito para hindi ito questionin ni Marco. Legal na sa iyo ang lupa mula pa noon. Ang ginagawa ni Marco ngayon ay pagtatayo sa ari-arian na hindi kanya. Naisip ko si Isabela, nakaupo sa presidential table, suot ang mga alahas ni Tita Elena, ang filigree na kuwintas, ang mga hikaw na may brilyante na galing pa sa Espanya noong 1920s, ang pulseras na perlas na isinusuot ni Tita Elena sa simbahan tuwing linggo sa loob ng 43 taon. Kinuha ni Marco ang mga iyon mula sa baul ni Tita Elena sa mga huling araw na iyon. Nakita ko siyang umalis na mas mabigat ang mga bulsa. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Naidokumento mo ba ang pagnanakaw? Paalala sa akin ni Attorney Reyes, na tila nababasa ang aking isip. Wag pa po, sabi ko, ang parehong sagot na ibinibigay ko sa loob ng 3 buwan. Gusto ni Tita na piliin ko ang tamang panahon. Ngumiti si Attorney Reyes. Mahusay siyang pumili ng tagapagmana. Pagsapit ng 8:15 ng umaga, nasa aking karinderya ako sa Quezon City, kusina ni Elena. Binubuksan ang pinto, habang ang lugar ay tahimik pa. Pinangalanan ko ito para kay Tita, ang lugar na itinayo ko mula sa aking mga ipon, at sa kaunting perang ibinigay niya sa akin, bago pa man niya malaman ang tungkol sa kanyang sakit. Binuksan ko ang coffee machine. Mayroon akong libreng kape para sa mga estudyante sa kalapit na universidad na pumupunta ng walang almusal, na mas marami kaysa sa inaamin ng sinuman. Isang sulat kamay na card ang nasa ibabaw ng counter kung saan iniwan ito ni Marcos, isang estudyante, kahapon. Sa loob, ang mensahe mula sa kanyang ina ay nagpabara sa aking lalamunan. Salamat po sa pagbibigay ng libreng lugaw sa anak ko tuwing umaga. Dahil sa inyo, nakakapag-aral siya ng maayos. Doktor na po siya balang araw. Itinago ko ito kasama ng iba pa. 3 dosenang magkakatulad na sulat na nakasuksok sa isang drawer sa ilalim ng counter bilang ebidensya ng isang buhay na may halaga. Daan-daang mga customer ang dumadaan sa aking karinderya, ngunit ang isa ay naging espesyal, si Don Ricardo de Leon. Isang hapon, pumasok siyang mag-isa, nakasuot ng simpleng polo shirt, mukhang isang ordinaryong matandang ginoo. Umorder siya ng kalderetang Batangas. Habang kumakain, nakita ko ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Tinawag niya ako. Iha, sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal. Ito ang luto ng yumaong asawa ko. Saan mo ito natutunan? Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol kay Tita Elena. Mula noon, linggo-linggo na siyang bumabalik. Palaging umuorder ng parehong ulam. Naging magkaibigan kami. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang negosyo, ang kanyang kalungkutan, ang kanyang mga pangarap. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking asawa, sa aking mga problema, sa aking mga takot. Ang talento ay hindi dapat tinatago, Lira, sabi niya isang araw. Dapat itong ipagmalaki. Sa tanghalian,
Nabanggit ng isa sa aking mga staff na nakita niya si Marco sa isang mamahaling restaurant sa BGC noong nakaraang linggo kasama ang isang batang babae. Napakaganda ng mga alahas na suot niya, ma'am, sabi niya nang may pag-iingat. Ngumiti ako at nag-iba ng usapan. Alam ko ang tungkol kay Isabela sa loob ng 14 na buwan. Nahanap ko ang unang resibo ng hotel sa kanyang kotse. Pagkatapos ay ang mga credit card statement, mga hapunan sa mga mamahaling restaurant na laging sinisingil para sa 2 tao. Pagkatapos ay ang mga text message na nagiging pabaya. Kinunan ko ng litrato ang lahat. Bumuo ng isang file na sinabi ni attorney Reyes na magiging mapanira sa isang annulment case. Pagsapit ng 4 ng hapon, nakatayo ako sa aming master's bedroom, ang silid na hindi ko na ginagamit. Tinitingnan ang itim na damit na inihanda ni Marco nang may tumpak na pagkakaayos. Sa tabi nito, isang note, minimal makeup. Nandoon ka para sumuporta, hindi para makipagkumpetensya. Suporta, hindi kumpetensya. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. 42 taong gulang. Mga eye bag sa ilalim ng aking mga mata mula sa 3 taon ng pag-aalaga kay Tita Elena. Ang buhok ko ay nakatali sa parehong ponytail na suot ko mula nang sabihin sa akin ni Marco na ang mga babaeng kaedad mo ay mukhang desperada kapag masyadong nag-aayos. Ang babae sa salamin ay mukhang talunan. Hindi siya makikilala ng aking mga tapat na customer. Nahanap ko ang bill sa eskritoryo ni Marco. Grand Manila Ballroom. 1,000,000 piso para sa party ngayong gabi. Siningil sa credit card na ipinagbabawal niyang gamitin ko. Binayaran mula sa kita ng aking karinderya na idineposito sa aming joint account na siya lang ang kumokontrol. Naisip ko ang bahay at lupa na nakapangalan sa akin, ang milyon-milyong portfolio na lumalago bawat buwan. Ang regalo ni Tita Elena ay hindi lang pera. Ito ay pasensya. Isinuot ko ang simpleng itim na damit. Naglagay ako ng minimal na makeup. Nagmaneho ako papunta sa ballroom sa aking 10 taong gulang na kotse. Habang si Marco ay dumating, sakay ng kanyang bagong BMW. Sa aking bag, dala ko ang isang maliit na litrato ni Tita Elena sa ospital. Ngayon, habang gumagalaw sa kusina na may ingay at init, naramdaman ko ang litratong iyon na parang isang anting-anting laban sa aking balakang. Isang executive sa table 6 ang nagreklamo tungkol sa temperatura ng soup. Inayos ko ito nang hindi nakikipagtalo. Sa presidential table, tumatawa si Isabela sa isang sinabi ng isang senador. Ang kanyang kamay ay pabayang humahaplos sa filigree na kuwintas. Nagtama ang aming mga mata ni Marco mula sa kabilang panig ng ballroom. Tumango siya ng isang beses. Pag-aproba dahil sinusunod ko ang mga utos. Tumango ako pabalik. Akala niya nanalo na siya. Akala niya matagumpay niya akong ginawang eksakto sa kailangan niya. Hindi nakikita, kapakipakinabang, kontrolado. Ang hindi niya naintindihan ay ang pagiging hindi nakikita ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Oras, dokumentasyon, kalinawan, at mga kakampi na hindi niya alam na mayroon ako. Si Don Ricardo de Leon ay nakaupo 3 upuan sa kanan ni Marco. Pinapanood ang silid na may tahimik na atensyon ng isang taong walang nakakalampas. Ang kanyang asawa, si Doña Elvira, ay nasa malapit, nakikipag-ugnayan sa mga event coordinator. Pareho nilang alam kung sino ako. Pareho nilang alam kung ano ang mangyayari sa kasagsagan ng gabi. Umiikot ako sa kusina, tinitiyak na mainit ang pagkain, sapat ang supply, at walang depekto ang serbisyo. Ang perpektong tagapamahala, bulong ng boses ni Tita Elena sa aking alaala. Hayaan mong manaig ang katotohanan kaysa sa pagiging mabait. 1 oras at 45 minuto bago ang talumpati. Kaya kong maghintay. Ang amoy sa kusina ay pinaghalong pinakulo ang baka, bawang, at ang matapang na pabango ng dishwasher. Nandoon ako eksaktong 10 ng umaga. Inaayos ang aking apron sa itim na damit habang sa siwang ng pinto. Nakikita ko ang engrandeng pasukan kung saan dumarating ang mga bisita. Nandoon si Isabela, sumasalubong sa kanila sa tabi ni Marco. Nakasuot siya ng isang emerald green na gown na gawa ng isang sikat na designer, marahil ay katumbas ng 1 buwang kita ng aking karinderya.
Ang kanyang buhok ay nakaayos sa malalambot na alon na mukhang natural ngunit halatang pinaghirapan. Tumatawa siya sa sinabi ng isang bisita. Hinahawakan ang braso nito ng may kumpiyansa. Sa kanyang leeg, ang filigree na kuwintas ni Tita Elena ay sumasalo sa liwanag ng mga chandelier. "Chef, may problema po sa table 12, sabi ng isang waiter. Tumingin ako sa kanya. "Bakit?" tanong ko. "Masyado daw maalat ang lengua estofado." "Imposible," sabi ko. Ang boses ko ay kalmado. Tiningnan ko yan bago ilabas. Pakisabi sa kanila na susunod ako. Lumakad ako papunta sa pinto. Bitbit ang isang maliit na platito ng parehong ulam. Sa labas ng pinto, nakita ko si Susan, ang event coordinator, na nag-aabang. Ang kanyang mukha ay may halong pag-aalala. "Lira," sabi niya. "Mrs. Morrison, si Isabella po. Nagrereklamo siya sa mga bisita na may problema sa luto mo." Isang malamig na kaba ang gumapang sa akin. Tiningnan ko ang presidential table. Nakita ko si Isabella na bumubulong sa asawa ng isang kongresista. Pagkatapos ay tumingin sa aking direksyon ng may ngiti ng tagumpay. Kinakalkula niya. Sinisira ang aking reputasyon sa harap ng mga taong pinakamahalaga para kay Marco. Bumalik ako sa kusina at naramdaman ko ang mga mata ng aking mga tauhan. Narinig nila ang tsismis. Nakita nila ang pag-aalala sa aking mukha. Sa loob ng isang dekada, binuo ko ang aking pangalan sa industriyang ito sa pamamagitan ng hirap at dedikasyon. Sa isang gabi, sinisira ito ng isang babaeng hindi pa nakapagluto ng matinong kanin sa buong buhay niya. Lumapit ako sa presidential table, bitbit ang platito. Ngumiti ako ng propesyonal. "Good evening po. Narinig ko po na may concern kayo sa lengwa?" Ang asawa ng kongresista ay tumingin sa akin ng may pagtataka. Si Marco ay nagpakawala ng isang iritadong buntong hininga. "Lira, ano bang ginagawa mo dito? Bumalik ka sa kusina." Ngunit si Isabella ang nagsalita. Ang kanyang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. "Oh, chef," sabi niya. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Medyo off lang ang lasa. Baka naparami ang asin. "Alam mo na, itong mga recipe na ito, mga heirloom recipe ng pamilya namin. Minsan mahirap makuha ang tamang timpla kung hindi ka sanay. Mga heirloom recipe ng pamilya nila. Ang mga recipe na iyon ay nakasulat sa isang lumang kwaderno na pag-aari ni Tita Elena. Bawat pahina ay may mantsa ng mantika at pagmamahal. Ang kwadernong iyon ay nasa itaas ng aking escritoryo ngayon. Ngumiti ako. "Ganoon po ba? Marahil. Gusto niyo po bang tikman ito para maikumpara?" Inalok ko ang platito. Bago pa man makasagot si Isabella, isang boses ang narinig mula sa likuran ko. "Hayaan mong ako ang tumikim, Hija." Lumingon ako. Si Don Ricardo de Leon, nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay matalim. Kumuha siya ng isang maliit na piraso ng lengwa mula sa aking platito. Isinubo niya ito. Ngunuyan ng marahan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Isabella. "Miss," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Ang lengwa na ito ay perpekto. Ito ang lasa ng tunay na dedikasyon. Ang uri ng lasa na hindi mo makukuha sa pagbabasa lang ng isang recipe. Kailangan mong maramdaman ito." Nagulat si Isabella. Namula ang kanyang mukha. Tumingin si Don Ricardo sa akin. "Chef, ipagpatuloy mo ang iyong mahusay na trabaho." Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang upuan. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan sa presidential table. Bumalik ako sa kusina. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong uri ng lakas. Ang laban ay nagsimula na. Sa kusina, ipinatong ko ang aking mga palad sa malamig na stainless steel na counter. Huminga ako ng malalim. Naisip ko ang mga litrato sa aking telepono. Si Tita Elena, hawak ang kwaderno ng recipe. Nakangiti, may petsa, dokumentado, naka-back up sa 3 lugar. Naisip ko ang blog ni Isabella kung saan inilathala niya ang kanyang kalderetang Batangas, ang kanyang adobong puti. Bawat isa ay kinopya ng salita sa salita mula sa mga larawang ipinadala sa kanya ni Marco, mga larawang kinuna ni Marco mula sa kwaderno ko.
Naisip ko ang pagpasok ni Marco sa silid ni Tita Elena sa mga huling linggo na iyon. Kailangan ko lang ng sandali kasama si Tita, sabi niya. Lumabas ako para kausapin ang nurse tungkol sa mga gamot. Pagkatapos ng 20 minuto, lumabas si Marco na mas mabigat ang mga bulsa kaysa noong pumasok siya. Alam ko, kahit noon pa man, alam ko na. Ngunit wala akong sinabi. Dinukumento ko ang lahat. Naghintay ako. Chef, kailangan pa daw ng champagne sa table 8. Sabi ng isang waiter, pinuputol ang aking pag-iisip. Tumango ako. Sabihin mo sa sommelier, bumalik ako sa aking trabaho. Ang aking isip ay isang bagyo ng mga plano at alaala. Isang oras na lang. Sa pagitan ng pag-check sa mga ulam at pagbibigay ng mga utos, nakita ko si Marco na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga executive malapit sa bar. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa likod ni Isabela. Maikli, posesibo, isang kilos na nagpapahayag ng pagmamay-ari sa sinumang tumitingin. Nagtama ang aming mga mata sa kabilang panig ng silid. Muli siyang tumango. Pag-apruba, ginagawa ko ang ipinag-uutos niya, nananatiling tahimik, sumusuporta sa kanyang tagumpay mula sa mga anino kung saan ako nararapat. Tumango ako pabalik at bumaling sa isang tray ng mga dessert. Si Lyra Morrison. Ang boses ay nagmula sa likuran ko, mainit at may pagkilala. Lumingon ako at nakita ko ang isang eleganteng babae na nasa mga 60s. Si Doña Elvira, ang asawa ni Don Ricardo. Ngumiti siya. Ang asawa ko ay hindi tumitigil sa pagkukuwento tungkol sa iyong kaldereta. Sinabi niya na binago mo ang kanyang pananaw sa pagkain. Napakabait po niya, sabi ko, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Hinawakan niya ang aking braso. Alam mo, Lyra, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa negosyo. Ang katapatan, ang integridad, ang pag-alala kung saan ka nanggaling. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa aking mukha patungo sa aking apron, pagkatapos ay sa kabilang panig ng silid kung saan si Marco ay nakikipagtawanan kay Isabela. Nakita ko ang pag-unawa na lumitaw sa kanyang ekspresyon. Alam ba ni Marco na ikaw ang namamahala sa buong catering ngayong gabi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay maingat na neutral. Hiniling niya po sa akin na tulungan siya. Sabi ko, pinapanatili ang aking ngiti. Gusto kong suportahan ang kanyang tagumpay. Isang tingin ang nagdaan sa pagitan ni Don Ricardo at Doña Elvira. Isang tingin na naglalaman ng buong pag-uusap. Ang panga ni Don Ricardo ay bahagyang tumigas. Ang kamay ni Doña Elvira sa aking braso ay humigpit ng isang beses, malumanay at sinadya. Natutuwa kaming narito ka ngayong gabi, sabi ni Don Ricardo sa wakas. Pagkatapos ay lumayo sila upang sumali sa ibang mga bisita. Ngunit naramdaman ko ang kanilang atensyon na sumusunod sa akin sa susunod na oras. Nagmamasid, napapansin, nauunawaan ang mga bagay na hindi ko inaasahan na makikita nila. Pagsapit ng 90:45, tumahimik ang ballroom nang lumapit si Marco sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya sa mainit na kumpiyansa na ginagamit niya sa kanyang mga presentasyon. Ang gabing ito ay ang katuparan ng isang pangarap. Ang Azure Heights ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang testamento sa kung ano ang posible kapag ang pananaw ay sinamahan ng dedikasyon. Nasa may pinto ako ng kusina, nakamasid. Marami ang tumulong sa pagbuo ng proyektong ito, patuloy ni Marco. Ngunit nais kong bigyan ng espesyal na pasasalamat ang aking inspirasyon, ang babaeng nagbigay ng puso at kaluluwa sa konseptong ito, si Isabela. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo si Isabela at yumukod ng bahagya, nagniningning. Hinaplos niya ang filigree na kuwintas. Tinitiyak na ito ay totoo, nagagalak sa pinaghihirapang papuri ng iba. Ang kanyang pag-unawa sa luxurious living at ang kanyang koneksyon sa ating kultura ang nagbigay buhay sa Azure Heights, sabi ni Marco. Pati na rin ang pagkain na inyong tinatangkilik ngayong gabi, nabatay sa kanyang mga lihim na recipe ng pamilya. Mas malakas na palakpakan. Maraming mga executive ang sumulyap sa aking direksyon. Mabilis na sulyap. Agad na itinago. Nagtaka ako kung alam nila, kung naiintindihan nila na ang babaeng nakatayo sa may pinto ng kusina
ang lumikha ng lahat ng ipinagmamalaki ng lalaking nasa entablado. Nais kong pasalamatan ang lahat na sumuporta sa paglalakbay na ito pagtatapos ni Marco. Ang inyong tiwala sa akin ay napakahalaga. Napuno ng palakpakan ang silid, mainit, tunay, nararapat para sa isang tao, hindi lang para sa lalaking tumatanggap nito. Iniwan ko ang aking pwesto at naglakad papunta sa banyo. Ang aking mga binti ay parang hindi akin. Ang salamin ay nagpakita ng eksakto sa inaasahan ko. Ang hindi nakikitang asawa, ang binurang chef, ang babaeng, ang kontribusyon ay napakaliit na. Ang kanyang sariling asawa ay maaaring magnakaw ng kredito para sa kanyang trabaho at tumanggap ng palakpak para dito. Hinawakan ko ang lababo at sa wakas ay pinahintulutan ang aking sarili na maramdaman ito. Ang bigat ng pagiging ganap na binura, ang katotohanan ng pagiging nasa isang silid na puno ng mga tao ngunit sa esensya ay hindi nakikita. Ang boses ni Tita Elena ay bumulong sa aking alaala. Hayaan mong manaig ang katotohanan kaysa sa pagiging mabait. Inayos ko ang aking sarili, pinakinis ang aking damit, tiningnan ang aking refleksyon ng isa pang beses at pagkatapos ay bumalik ako sa kusinang iyon na may dignidad na itinuro sa akin ni Tita Elena na panindigan sa loob ng 3 taon. Ang huling bahagi ng paghihintay, ang palaging pinakamahirap. Bumalik ako sa init at ingay ng kusina. Ang aking mga balikat ay tuwid. Ang aking ekspresyon ay maingat na neutral. Ang party ay pumasok na sa susunod na yugto. Mas malalakas na boses, mas maluwag na tawanan. Ang ikatlo o ikaapat na round ng mga inumin, nagpapababa ng mga inhibition at nagpapataas ng volume. Kumuha ako ng isang tray ng bagong batch ng sisig stuffed mushrooms at naglakad pabalik sa ballroom. Pinapanatili ang aking sarili na abala. Pinapanatili ang aking sarili na hindi nakikita. At pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Isabela na pumutol sa ingay ng paligid. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit may mga taong nagsasayang ng kanilang buhay sa mga maliliit na negosyo na halos hindi kumikita. Nasa 2 mesa ang layo ko, nakatalikod sa kanya. Ngunit ang kanyang boses ay may kumpiyansa na pinalakas ng champagne. Ang cute! Pero anong punto? Patuloy niya. At naririnig ko ang mapanlibak na tono sa kanyang boses kahit hindi ko siya nakikita. Medyo makasarili pa nga kung iisipin mo. Ang pagpili ng mga ganoong landas na walang tunay na ambisyon ay hindi nakakatulong sa ekonomiya. Dahan-dahan akong lumingon, hawak pa rin ang tray. Nasa presidential table siya, kasama ang 3 batang socialite na nakapaligid sa kanya. Lahat ay nakasandal, na tila siya ay nagbabahagi ng malalim na karunungan at hindi kalupitan. Hinaplos niya ang hikaw na brilyante. Ang hikaw na brilyante ni Tita Elena. Walang kamalay-malay. Tulad ng paghawak mo sa isang bagay na matagal mo nang suot na nakalimutan mo nang nandoon ito. Isa sa mga kasama niya ay tumawa. True. Te. My cousin opened a coffee shop. After 1 year, sarado na. Sayang lang sa pera. Eksakto, sabi ni Isabela, lalong nabuhayan. Laging sinasabi ni Marco na ang mga taong pumapasok sa ganoong negosyo ay kulang sa strategic vision. Kung gusto nila ng respeto, dapat ay pumasok sila sa isang larangan na talagang nangangailangan ng talino at guts. Ang aking kamay ay bahagyang nanginig habang papalapit ako sa kanilang mesa. Bahagya lang, sapat lang para habang inilalagay ko ang isang platito ng mushrooms malapit kay Isabela, isang maliit na piraso ang nalaglag sa puting mantel. Tumingin si Isabela. Sa isang maikling sandali, nagtama ang aming mga mata. May dumaan sa kanyang mukha. Hindi pagkilala. Hindi pa niya alam kung sino ako. Pero marahil ay kawalan ng katiyakan. Marahil isang kislap ng kamalayan na ang kanyang mga salita ay narinig ng hindi dapat makarinig. Pagkatapos ay umiwas siya ng tingin at bumalik sa kanilang usapan. Lumayo ako. Ang tray ay nanginginig sa aking mga kamay. Naisip ko ang 37 sulat ng pasasalamat sa drawer ng aking counter sa karinderya. Mga magulang na ang mga anak ay nakapagtapos dahil sa libreng pagkain na ibinibigay ko. Mga pamilyang umiyak nang mabigyan ko sila ng trabaho bilang mga waiter at dishwasher.
Naisip ko ang ina ni Marcos sa kanyang pagtatapos. Mga luha ang dumadaloy sa kanyang mukha habang ipinapakita niya sa akin ang kanyang diploma. Binigyan niyo po siya ng kinabukasan. Bulong niya sa akin. Negosyong walang ambisyon. Naisip ko ang aking mga kurso sa culinary arts na tinapos ko sa gabi habang si Tita Elena ay hindi mapakali sa kanyang pagtulog sa kabilang silid, habang si Marco ay mahimbing na natutulog sa aming silid, habang ako ay nabubuhay sa 4 na oras na tulog at purong determinasyon. Naisip ko ang mga seminar sa food safety at business management na binayaran ko mula sa sarili kong bulsa. Dahil sinabi ni Marco na ang pag-aaral pa ay pagsasayang ng pera sa isang dead-end na karera. Strategic vision. Nagtaka ako kung alam ni Isabela na ang mga alahas na suot niya ng may kaswal na pag-aari ay ginugol ng 40 taon sa isang babaeng nauunawaan na ang halaga ay hindi nasusukat sa kita. Na si Tita Elena ay mas pinahalagahan ng serbisyo kaysa sa status, nang napakalalim na ipinamana niya ang lahat sa akin. Isang may-ari ng karinderya at halos wala sa sarili niyang pamangkin na pinalaki niya. Marahil hindi. Lira. Lumingon ako at nakita ko si Doña Elvira na nakatayo malapit sa pasukan ng kusina, malinaw na naghihintay sa akin. Iniwan ko ang aking tray at sinundan siya sa isang tahimik na sulok malapit sa coat check, malayo sa ingay ng party. Sa mukha ni Doña Elvira ay may isang ekspresyon na nakita ko na dati sa mga magulang na ang mga pamilya ay natulungan ko. Isang maprotektang galit, ang uri na lumalabas para sa isang taong hindi kayang protektahan ng sarili. Si Attorney Reyes ay matalik naming kaibigan ng pamilya, sabi ni Doña Elvira nang walang paligoy. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na bagay. Ang abogado ni Tita Elena, ang lalaking kinakatagpo ko buwan-buwan sa isang malayong kapihan. Siya ang humahawak sa mga personal na legal na usapin ni Ricardo. Patuloy ni Doña Elvira, ang kanyang boses ay mahinahon at matatag. Binanggit niya ang isang kaso na labis niyang ikinababahala. Isang babaeng isinakripisyo ang mga taon sa pag-aalaga sa kanyang nag-aagaw buhay na tiyahin habang ang pamangkin nito ay pinabayaan ang sariling ina. Napigil ko ang aking hininga. Hindi nagbanggit ng pangalan si Attorney Reyes, sabi ni Doña Elvira. Tinititigan ako. Pero alam ko na ang tungkol sa relasyon ni Marco, 6 na linggo na ang nakalipas. Nakita ko sila sa isang restaurant sa BGC, isang batang babae. Napaka-sweet, napaka-publiko. Hiniling ko kay Attorney Reyes na imbestigahan ang background ni Marco. Tila biglang sumikip ang pasilyo. Sa kumpanya ni Ricardo, nagsasagawa kami ng regular na background checks. Paliwanag ni Doña Elvira. Ngunit sa paanuman, ang mga kredensyal ni Marco ay hindi lubusang na-verify noong kinuha siya bilang junior partner, 8 taon na ang nakalipas. Kaya hiniling ko kay Attorney Reyes na mag-imbestiga pa. Huminto siya. Hinahayaan itong lumubog. Ang kanyang master's degree sa business management ay hindi kailanman natapos. Nag-enroll siya sa isang universidad noong 2015 at nag-drop out pagkatapos ng isang semestre. Walang degree na iginawad. Alam ko na ito. Ipinakita sa akin ni Attorney Reyes ang dokumentasyon, linggo na ang nakalipas. Ngunit ang marinig ito mula kay Doña Elvira, ang marinig ang isa pang tao na kumpirmahin ang kasinungalingan kung saan binuo ni Marco ang kanyang buong karera, ay ginawa itong mas totoo sa paanuman. Ang proyektong Azure Heights na ipinagmamalaki niya, patuloy ni Doña Elvira, ang lupang kinatatayuan nito. Tumutugma ng eksakto, salita sa salita sa ilang kaso, sa titulo ng lupa na inilarawan sa huling habilin ni Elena, isang titulo na nakapangalan sa iyo, Lira Morrison. Ang mundo ay tila lumalawak at lumiliit ng sabay. Masyadong malaki, masyadong maliit, masyadong maraming impormasyon na pumipiga mula sa lahat ng panig. Magsasalita si Ricardo sa kasagsagan ng gabi, sabi ni Doña Elvira ng malumanay. Ano man ang mangyari ngayong gabi, gusto kong malaman mo na may mga taong nakakakita ng katotohanan kahit na ang iba ay pinipiling magbulag-bulagan. Tiniyak ni Tita Elena na mayroon kang mga mapagkukunan. Ngayon, hayaan mong tulungan ka ng iba na gamitin ang mga ito. Pinisil niya ang aking braso ng isang beses.
isang kilos na may mas malaking bigat kaysa sa mga salita, at bumalik sa party. Naiwan akong mag-isa sa pasilyo, pinoproseso kung ano ang nagbago. Si Attorney Reyes ay hindi lang ako pinoprotektahan. Siya ay bumubuo ng isang network, lumilikha ng mga kakampi. Si Tita Elena ay hindi lang nag-iwan sa akin ng pera. Iniwanan niya ako ng mga koneksyon. Bumalik ako sa kusina, ang aking isip ay umiikot. Sinusubukang magmukhang abala, sinusubukang manatiling hindi nakikita ng kaunti pa. "You're doing great." Ang boses ni Marco ay nagmula sa likuran ko. Lumingon ako at nakita ko siya sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at tagumpay. Ang kanyang kurbata ay bahagyang maluwag. "Talaga, great," ulit niya. Pero sinabi ni Isabela na nagreklamo ang mga bisita sa pagkain. "Subukan mong maging mas maingat. Mahalaga ang mga taong ito para sa aking karera." Tiningnan ko siya. Tiningnan ko talaga siya. Ang lalaking tinulungan ko sa kanyang mga ulat sa kolehiyo dahil hindi niya maintindihan ang mga financial statement. Ang lalaking nag-propose sa akin matapos kong tulungan siyang makapasa sa kanyang board exams na nangailangan ng aking katatagan upang balansehin ang kanyang magulong ambisyon. Ang lalaking dahan-dahan at sistematikong ginawa akong katulong mula sa pagiging kasama dahil ang kanyang gawa-gawang tagumpay ay nangangailangan ng isang taong maliitin. Marami akong maaaring sabihin sa sandaling iyon. Maaari kong sabihin sa kanya ang tungkol sa habilin ni Tita Elena, ang milyon-milyong piso sa aking pangalan, ang lupain na akala niya ay nakuha niya na sa katunayan ay akin. Maaari kong sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga pekeng kredensyal, ang imbestigasyon ni Attorney Reyes, ang kaalaman ni Don Ricardo sa katotohanan. Maaari kong sabihin sa kanya na sa loob ng wala pang isang oras, lahat ng itinayo niya sa kasinungalingan ay guguho sa harap ng 500 saksi. Ang dating lira ay mananahimik. Iiwasan ang gulo, pananatilihin ang kapayapaan sa anumang halaga, dahil ang kapayapaan ay mas ligtas kaysa sa katotohanan. Ngunit sa pagtayo sa pasilyo ng serbisyo na may apron sa aking itim na damit, natuklasan ko na ang katahimikan ay may iba't ibang anyo. Ang ilang katahimikan ay pagkatalo. Ang ibang katahimikan ay diskarte. "Magiging mas maingat ako," sabi ko. Pinapanatili ang aming mga mata na nagkatinginan na may ekspresyon na alam kong hindi niya lubusang mabasa. May isang bagay sa aking tono na nag-alinlangan sa kanya. Isang kislap ng kawalan ng katiyakan ang dumaan sa kanyang mukha bago bumalik ang kanyang kumpiyansa, bago niya kumbinsihin ang sarili na na-imagine lang niya kung ano man ang narinig niya sa aking boses. "Mabuti," sabi niya. "Malapit na tayong matapos. Tiisin mo na lang ang susunod na oras." Bumalik siya sa party. Naiwan akong mag-isa, iniisip ang tungkol sa mga oras at mga pagtatapos, kung paano ang ilang mga pagtatanghal ay nagtatapos ng eksakto sa nararapat. Tinanggal ko ang aking apron, pinakinis ang aking itim na damit, at tiningnan ang aking refleksyon sa maliit na salamin sa tabi ng pasukan ng serbisyo. Ang babaeng tumingin pabalik ay hindi na invisible. Bumalik ako sa ballroom habang nagsisimulang magtipon ang mga bisita malapit sa entablado, nararamdaman na may mangyayari. Ang orasan sa dingding ay nagmamarka ng 10:55 ng gabi. Nakita ko si Don Ricardo de Leon na tumayo. Itinaas ang kanyang baso na may tahimik na autoridad na hindi na kailangang humingi ng atensyon. Ito ay simpleng iniuutos. 500 pag-uusap ang huminto sa gitna ng pangungusap. Pumwesto ako malapit sa pader sa likuran, kung saan ako ay hindi nakikita buong gabi. Ang aking mga kamay ngayon ay walang dala, walang tray na hawak, walang order na inaasikaso, walang anumang bagay na magbibigay katwiran sa aking presensya, maliban sa katotohanang naroroon ako. At pagkatapos ay napansin ko sila. Si Doña Elvira ay malapit sa pasukan. Ang kanyang buhok na pilak ay sumasalo sa liwanag. Si Attorney Reyes ay nakapwesto sa gilid, malapit sa mga bintana. Sila ay bumuo ng isang perimeter sa paligid ng silid. Mga estratehikong posisyon, koordinado. Hindi ito nagkataon. Sa presidential table, si Marco ay nakangiti ng may kasiyahan. Ang kamay ni Isabela ay nakapatong sa kanyang braso, posesibo at komportable.
Ang filigree na kuwintas ay sumasalo sa liwanag ng chandelier na parang isang pampublikong pag-angkin para makita ng lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula si Don Ricardo. Ang kanyang boses ay mainit at tunay. Nagtipon tayo ngayong gabi upang ipagdiwang ang isang tagumpay. At ang tagumpay ay tiyak na nararapat kilalanin. Lumawak ang ngiti ni Marco. Umayos siya ng upo sa kanyang silya. Ngunit ang tagumpay ay may maraming anyo, patuloy ni Don Ricardo. At ang kanyang tono ay bahagyang nagbago. Ipinagdiriwang natin ang mga umaakyat sa mga corporate ladder, ang mga nagtatayo ng mga gusali. Siyempre, mahalaga ang mga promosyon. Mahalaga ang mga proyektong tulad nito. Huminto siya. Hinahayaan ang silid na manatili sa katahimikan. Ngunit dapat din nating kilalanin ang mga nagtatrabaho ng tahimik na ang epekto ay lumalawak sa mga komunidad sa paraang hindi masusukat sa mga quarterly report o sa presyo ng stock. Bumilis ang tibok ng aking puso. May isang bagay sa kanyang paghahatid sa sinasadyang paraan ng pagbuo niya sa sandaling ito. Bago tayo mag-toast para sa propesyonal na tagumpay ni Marco, sabi ni Don Ricardo, nais kong magbahagi ng isang personal na kwento tungkol sa kapangyarihan ng isang bagay na mas simple, isang mahusay na pagkain. Ang silid ay naging ganap na tahimik. 500 tao ang bahagyang nakasandal. Nagtataka kung saan ito patungo. Sa ekspresyon ni Marco, mayroong isang nasisiyahang pag-asam. Naniniwala siyang ang panimulang ito ay nagsisilbi sa kanyang kaluwalhatian na si Don Ricardo ay naghahanda na purihin siya. Inayos ni Isabela ang hikaw na brilyante, ang hiyas ni Tita Elena na bahagyang kumikislap, at naunawaan ko nang may biglaan at malinaw na katiyakan na ang susunod na 10 minuto ay magwawasak sa lahat ng itinayo ni Marco. 6 na buwan na ang nakalipas, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok ako sa isang maliit na karinderya sa Quezon City. Mag-isa ako. Nalulungkot. Ito ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking asawa. Ang silid ay napakatahimik na maririnig ko ang sarili kong paghinga. Umorder ako ng kalderetang Batangas. At habang kumakain, may nangyari sa akin na hindi pa nangyari sa loob ng maraming taon. Umiyak ako. Ang mukha ni Marco ay nagpakita ng pagkalito. Umiyak ako dahil ang lasa ay nagbalik sa akin sa kusina ng aking yumaong asawa. Ang parehong pangangalaga, ang parehong paggalang sa mga sangkap, ang parehong pagmamahal na pabara ang aking lalamunan. Ang chef na nagluto ng pagkaing iyon ay hindi naghahanap ng papuri, patuloy ni Don Ricardo. Nagpapatakbo siya ng isang maliit na lugar, nagpapakain ng mga estudyante, nagbibigay ng trabaho sa mga taong nangangailangan. Ginawa niya ang trabaho dahil naniniwala siyang ang pagpapakain sa mga tao ay isang uri ng serbisyo, isang gawa ng biyaya. Ang kanyang mga mata ay naglakbay sa silid. Ang kanyang tingin ay nakahanap sa akin sa di kalayuan. Ang chef na iyon ang dahilan kung bakit ako namuhunan sa proyektong ito. Nakipagkita ako kay Marco at ipinagmalaki niya ang kanyang vision. Ngunit nang tanungin ko kung sino ang namamahala sa FB aspect ng kanyang mga gusali, nabanggit niya ang tungkol sa pagkuha ng mga high-end na caterer. Iminungkahi ko sa kanya na mayroong henyo sa ating sariling mga bakuran. Iminungkahi ko sa kanya na hanapin ang chef ng kusina ni Elena. Ang silid ay gumalaw. Ang mga tao ay lumingon. Sinusundan ang linya ng tingin ni Don Ricardo. Sinusubukang alamin kung sino ang kanyang tinutukoy. Lyra Morrison, sabi ni Don Ricardo ng malinaw. Maaari ka bang lumapit dito? Pakiusap. Ang sahig ay tila hindi matatag sa ilalim ng aking mga paa. Naglakad ako pasulong. Ang aking mga binti ay parang hindi akin. Alam na 500 pares ng mga mata ang sumusunod sa aking bawat galaw. Alam na ang kulay ay nawawala sa mukha ni Marco habang nauunawaan niya na ang kanyang asawa, ang hindi nakikitang chef, ang minamaliit na may-ari ng karinderya, ang babaeng inutusan niyang manatili sa kusina, ang sentro ng kwento ni Don Ricardo. Ang kamay ni Isabela ay walang kamalay-malay na gumalaw patungo sa filigree na kuwintas. Ang pagkalito ay pumalit sa kanyang naunang kumpiyansa. Nang makarating ako sa harap,
Ipinatong ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa aking balikat. Mainit, matatag, nag-aangkla sa akin. Si Lira, ang nagmamay-ari ng kusina ni Elena, sabi niya, hinarap ang silid. At siya, hindi si Isabela, ang chef sa likod ng lahat ng masasarap na pagkain na inyong kinakain ngayong gabi. Naramdaman ko ang bigat ng atensyon, ang pagbabago sa enerhiya ng silid. Ang mga recipe ay hindi pag-aari ng pamilya ni Isabela. Patuloy ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay bahagyang tumigas. Ang mga ito ay mula sa yumaong tiyahin ni Lira, si Elena, isang babaeng may malaking puso at talento na ipinamana ang kanyang kaalaman sa nag-iisang taong karapat-dapat dito. Ang katahimikan ay tila isang presyon na nabubuo at may isa pang bagay na ipinamana ni Tita Elena kay Lira, sabi ni Don Ricardo ng malinaw. Ang lupain kung saan nakatayo ang gusaling ito, ang Azure Heights. Ang enerhiya sa silid ay agad na nagbago. Mga executive na nakatingin kay Marco. Pagkalito, pagsibol ng pag-unawa. Hindi mapakali. Ang mukha ni Marco ay nagbago mula sa maputla tungo sa kulay abo. Inimbitahan ko si Lira ngayong gabi, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang kamay ay nasa aking balikat pa rin. Dahil ang kanyang asawang si Marco ay kinikilala para sa isang proyekto na itinayo sa kanyang ari-arian. Tila nararapat lamang na ang babaeng tunay na nagmamay-ari ng lupa ay naririto. Inalis ni Isabela ang kanyang kamay sa braso ni Marco. Si Doña Elvira ay tumayo mula sa kanyang pwesto malapit sa pasukan at lumapit upang tumayo sa kabilang panig ko na may presensya ng isang taong sanay na mamuno sa mga layunin at gumawa ng mga anunsyo na mahalaga. Ang aking asawa at ako, sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, ay nagtatag ng Elena Morrison Culinary Foundation. Ang pangalan ni Tita Elena, sinabi sa publiko, sa harap ng 500 tao, sa harap ni Marco. Isang pondong 100 milyong piso, patuloy ni Doña Elvira, na nakatuon sa pagbibigay ng scholarship at suporta para sa mga naghahangad na chef mula sa mga probinsya. Si Lira Morrison ang magiging executive director ng programa na may taunang sahod na 5 milyong piso, kasama ang buong benepisyo at budget para sa pananaliksik. Nanlambot ang aking mga tuhod, ang halaga, ang layunin, ang pangalan ni Tita Elena na nakakabit dito. Nakita ni Elena Morrison kung paano isinakripisyo ni Lira ang kanyang mga pangarap sa pagluluto upang alagaan siya sa kanyang mga huling araw, sabi ni Doña Elvira, at may isang bagay sa kanyang boses na nagpatuon sa silid sa kanya. Nakita niya kung paano minamaliit ni Marco ang talento ng kanyang asawa habang ginagamit ito para sa sariling kapakinabangan. Nakita niya ang katotohanan. Naramdaman ko ang mga luha na nagbabanta, ngunit tumanggi akong hayaan silang mahulog. Sinabi sa akin mismo ni Tita Elena, patuloy ni Doña Elvira, nakatingin ng diretso kay Marco 6 na linggo bago siya mamatay, na si Lira ang anak na babae na nais niyang magkaroon. Ang katahimikan ay ganap. Ang pundasyong ito ay magbibigay daan sa daan-daang mga kabataan na tuparin ang kanilang mga pangarap. Pagtatapos ni Doña Elvira, ilulunsad ito sa Enero 2. Ang kontrata ni Lira ay pirmado na. Huminto siya, pagkatapos ay idinagdag ng may matalas na katumpakan. Umaasa kami na susuportahan ng Azure Heights ang inisyatibong ito dahil sa kanilang naidokumentong pangako sa pag-angat ng komunidad. Ang implikasyon ay naiwang nakalutang, ang hamon na bahagyang nakatago. Si Marco ay nanigas sa presidential table. Si Isabela ay bahagyang lumayo sa kanya. Ang kanyang body language ay naging hindi tiyak. Sa buong silid, ang mga executive ay nagpapalitan ng mga tingin, nagsisimula ng mga tahimik na pag-uusap. Ang enerhiya ay ganap na nagbago. Mula sa pagdiriwang tungo sa ibang bagay. Isang bagay na kahawig ng pananagutan, na dumating ng hindi inaanyayahan sa isang party na itinayo sa isang maginhawang kasinungalingan. Pinisil ni Don Ricardo ang aking balikat ng isang beses. Nag-iwan si Tita Elena ng isang kahanga-hangang pamana, sabi niya sa silid. Hindi lamang sa mga mapagkukunan, kundi sa pagkilala kung nasaan ang tunay na halaga. Sa mga taong naglilingkod ng tahimik, nagsasakripisyo, ng hindi naghahanap ng kredito, na nauunawaan na
Ang epekto ay hindi nasusukat sa mga quarterly report. Ang kanyang mga mata ay nakatagpo sa mga mata ni Marco sa kabilang panig ng silid. Ang ilang mga pamana ay itinayo sa katotohanan, sabi ni Don Ricardo. Ang iba ay itinayo sa hiram na kaluwalhatian. Ang pagkakaiba ay malinaw. Ang hatol ay ipinahiwatig. At sa pagtayo doon sa pagitan ni Don Ricardo at Doña Elvira, habang si Attorney Reyes ay nagmamasid mula sa gilid, naunawaan ko na hindi lang ako iniwanan ni Tita Elena ng pera. Iniwanan niya ako ng mga kakampi. Iniwanan niya ako ng proteksyon. Iniwanan niya ako ng isang landas pasulong na hindi ko kayang buuin ng mag-isa. Bago pa man makasagot si Marco, bago pa man niya mabuo ang pagtatanggol o paglilihis na nabubuo sa likod ng kanyang mga mata, isa pang tao ang tumayo. Si Attorney Reyes ay tumayo mula sa isang mesa malapit sa likuran na may sinasadyang kahinahunan ng isang taong gumugol ng 3 dekada sa pagsasanay ng batas ng ari-arian. Ang kanyang buhok na pilak at mahinahong tindig ay naghatid ng isang autoridad na hindi na kailangang ipahayag. Ako si Attorney Francisco Reyes, sabi niya, at ang kanyang boses ay pumutol sa mabigat na katahimikan. Abogado Nignang Elena Morrison, sa loob ng 31 taon, ako ang namamahala sa kanyang ari-arian. Pagkamatay niya, 3 buwan na ang nakalipas. Nakita ko ang mukha ni Marco na dumaan sa mga emosyon tulad ng mga pahinang masyadong mabilis na binubuklat. Pagkalito bakit narito ang abogado ng kanyang tita. Kalkulasyon ano ang ibig sabihin nito para sa kanya. At pagkatapos ay isang lumalagong takot habang ang pag-unawa ay nagsimulang mamuo. Binago ni Gneng Elena Morrison ang kanyang huling habilin 6 na buwan bago siya pumanaw, sabi ni Attorney Reyes. Bawat salita ay sinusukat ng may katumpakan. Matapos maging malinaw ang kanyang diagnosis sa Parkinson, nakakaunti na lang ang kanyang oras. Ang mga kamay ni Marco ay kumapit sa gilid ng mesa. Siya ay nasa tamang pag-iisip, patuloy ni Attorney Reyes. Ipinadokumento ko ang kanyang kapasidad sa 3 doktor. Ang kanyang mga tagubilin ay malinaw. Naglabas si Attorney Reyes ng isang folder mula sa kanyang briefcase, ang parehong folder na nakita ko sa mga mesa ng kapihan sa loob ng 3 buwan. Ang kilos ay parehong theatrical at ganap na praktikal. Ang kilos ng isang taong ginawa na ito ng 1,000 beses ngunit nauunawaan pa rin ang bigat ng sandaling ito. Si Marco Villanueva ay minana ang 500,000 piso at ang koleksyon ng mga barong ng kanyang lolo, sabi ni Attorney Reyes ng malinaw. Mga item na partikular na nakasaad sa orihinal na habilin ni Tita Elena noong 1998, ang natitirang bahagi ng ari-arian, kabilang ang ancestral house sa Batangas na nagkakahalaga ng 15 milyon, ang investment portfolio na kasalukuyang nagkakahalaga ng 14 na milyon, at lahat ng personal na ari-arian ay ganap na ipinamana kay Lyra Morrison. Nagkaroon ng bulungan sa silid, isang biglaang pagdagsa ng mga bulong na lumikha ng isang nakabibinging pader ng tunog. Tumayo si Marco ng biglaan. Ang silya ay kumaskas sa sahig, halos tumaob. Imposible yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay masyadong malakas, nawawalan ng kontrol. Ipinamana sa akin ni Tita ang lahat. Ako ang namamahala sa ari-arian mula nang siya ay mamatay. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Pinamahalaan mo ang inaakala mong sa iyo, sagot ni Attorney Reyes. Ang kanyang ekspresyon ay propesyonal at hindi nagbabago. Ang ari-arian ay hindi kailanman nasa iyong pangalan, Marco. Hindi pa inaangkin ni Lyra ang anumang bagay dahil pinayuhan ko siyang maghintay hanggang sa malutas ang ilang mga bagay. Ang mga implikasyon ay bumagsak sa silid na parang isang pisikal na bigat. Si Marco ay nakatira sa isang bahay na hindi kanya, namamahala ng pera na hindi kanya, namimigay ng mga alahas na wala siyang karapatang hawakan. Ang tingin ni Attorney Reyes ay lumipat kay Isabela, nalikas na tinakpan ng filigree na kuwintas ng kanyang kamay habang nawawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang mga alahas na suot mo, sabi ni Attorney Reyes. Ang kanyang tono ay propesyonal pa rin ngunit ngayon ay may talim. Ang filigree na kuwintas, ang mga hikaw na brilyante, ang pulseras na perlas, ay pag-aari ni Ganang.
Elena Morrison. Partikular silang nakalista sa kanyang habilin bilang bahagi ng ari-arian na ipinamana kay Lyra Morrison. Nanginig ang kamay ni Isabela sa kwintas. Mayroon kaming detalyadong mga paglalarawan, patuloy ni Attorney Reyes. Mga inisyal na nakaukit sa loob ng mga clasps, dokumentasyon ng insurance, mga litrato, mula sa personal na koleksyon ni Tita Elena, kung saan isinusuot niya ang bawat piraso sa loob ng 40 taon. Tumingin siya kay Marco. Ang mga item na ito ay kinuha mula sa baul ni Tita Elena sa kanyang mga huling araw, na idokumento ni Lyra ang pagnanakaw, ngunit piniling hindi magsampa agad ng kaso, sa paniniwalang ang mga usapin ng pamilya ay dapat lutasin ng pribado. Sinabi ni Marco na mga regalo ito. Bulong ni Isabela, kinakapa ang clasp ng kuwintas na may nanginginig na mga kamay. Sinabi niya na mga pamana ito ng pamilya. Sinabi niya na pwede kong, "Hindi ko alam." Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng gulat. Ang clasp ay hindi bumukas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto na hindi niya ito mabuksan. Si Doña Elvira ay lumapit ng malumanay. Tinulungan siyang tanggalin ang clasp nang walang drama, walang paghuhusga, tanging may mahusay na kasanayan. Ang kuwintas ay natanggal, pagkatapos ay ang mga hikaw, pagkatapos ay ang pulseras. Maingat na kinuha ni Doña Elvira ang bawat piraso. "Ibabalik ito kay Lyra," sabi ni Doña Elvira nang mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ng silid. "At kung may iba pang mga item, umaasa kami na ibabalik ang mga ito agad upang maiwasan ang mga kasong kriminal." Tumango si Isabela ng paulit-ulit, tinatanggal ang mga singsing sa kanyang mga daliri na hindi ko man lang napansin kanina. Bumalik si Don Ricardo sa mikropono. Ang dating init ay ganap na napalitan ng awtoridad ng korporasyon. Nang ipaalam sa akin ni Doña Elvira ang mga alalahanin tungkol sa background ni Marco 6 na linggo na ang nakalipas, sabi ni Don Ricardo, naglalabas ng sarili niyang folder mula sa loob ng kanyang coat, ipinag-utos ko ang isang komprehensibong pagsusuri ng kredensyal, isang bagay na ikinalulungkot kong hindi ginawa nang mas masigasig noong una siyang kinuha. Ang mukha ni Marco ay naging halos berde. Ang resume ni Marco Villanueva ay nagsasaad ng isang MBA mula sa isang kilalang unibersidad natapos noong 2015. Sabi ni Don Ricardo, nagbabasa mula sa folder. Ang aming pagsusuri ay nakahanap ng mga talaan ng pag-enroll para sa isang semestre lamang noong 2015. Nakadokumentong pag-withdraw noong Disyembre ng taong iyon. Walang degree na iginawad, kaya kong ipaliwanag nagsimula si Marco. At ang mga secret family recipes na ipinagmamalaki mo, patuloy ni Don Ricardo sa ibabaw niya, ay tumutugma, salita sa salita sa ilang kaso, sa mga recipe na nakasulat sa personal na cookbook ni Ganeng. Elena Morrison, nakasalukuyang nasa pag-iingat ni Lyra. Tinaas ni Don Ricardo ang kanyang tingin mula sa folder at tiningnan si Marco ng diretso sa mata. Itinayo mo ang iyong karera sa mga peking kredensyal at sa ninakaw na intelektual na ari-arian ng iyong asawa, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas. Bawat presentasyon na ginawa mo, bawat promosyon na natanggap mo, bawat investor na iyong pinahanga lahat ay batay sa kasinungalingan at pamamlahiya. Ang enerhiya sa silid ay ganap na nagbago. Ang dating pagdiriwang 1 oras na ang nakalipas ay ngayon ay puot. Maraming mga executive ang nakatayo, lumalayo sa mesa ni Marco, na tila ang kalapitan ay nakakahawa. Ang partnership ni Marco Villanueva sa De Leon Properties ay tinatapos na. Epektibo kaagad, sabi ni Don Ricardo sa formal na tono ng mga desisyon ng korporasyon na nagawa na. Makikipag-ugnayan sa iyo ang HR sa Lunes tungkol sa iyong huling bayad at mga pamamaraan sa pag-alis. Ihahatid ka ng seguridad palabas ng lugar sa ilang sandali. 2 security guard ang lumitaw sa pasukan ng ballroom. Ang kanilang presensya ay malinaw na paunang inayos. Naghihintay na sila. Ang mukha ni Marco ay dumaan sa hindi paniniwala, pagkatapos ay galit, at pagkatapos ay isang bagay na mas malapit sa hayop na takot. Hindi mo maaaring gawin ito, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbigay ako ng 8 taon sa kumpanyang ito, 8 taon ng aking buhay,
Nagbigay ka ng 8 taon ng pandaraya, putol ni Don Ricardo ng matigas. Pinfalsify mo ang mga kredensyal sa iyong aplikasyon na isang dahilan para sa agarang pagpapatalsik. Inangkin mo ang kredito para sa trabahong hindi mo ginawa na lumalabag sa aming mga pamantayan sa etika. Ginamit mo ang mga mapagkukunan ng kumpanya upang itaguyod ang mga gawa-gawang tagumpay. Huminto siya. Pagkatapos ay idinagdag ng may tiyak na lamig, ang De Leon Properties ay hindi magsasampa ng mga kasong kriminal para sa pandaraya sa kredensyal kung aalis ka ng tahimik. Iyan ay mas maraming awa kaysa sa ipinakita mo sa sinuman ngayong gabi. Pinanood ko ang pampublikong pagkawasak ng aking asawa na may emosyon na hindi ko mapangalanan. Hindi ito kasiyahan, eksakto, o tagumpay. Ito ay isang bagay na mas tahimik, isang bagay na tulad ng pagsasara, tulad ng pagtingin sa isang utang na sa wakas ay umabot sa zero pagkatapos ng mga taon ng pag-iipon ng interes. Lumingon si Marco sa akin na may ekspresyon ng pagkakanulo, na para bang ako ang nag-orkestra ng lahat ng ito, na para bang ang aking katahimikan tungkol sa habilin ni Tita Elena ay isang sabuatan at hindi pasensya at hindi kaligtasan. Alam mo, sabi niya, inaakusahan ako. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para marinig. Alam mo ang tungkol sa mana at hinayaan mo akong isipin. Nagsalita ako sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang talumpati ni Don Ricardo. Alam ko kung ano ang pinili ni Tita Elena na ibigay sa akin. Sabi ko ng mahina, ngunit ang aking boses ay nanatili sa katahimikan. Alam ko kung ano ang pinili mong nakawin. At alam ko na ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa aking timing. Lumapit ang mga security guard. Tumingin si Marco sa paligid. Mga executive na hindi makatingin sa kanya. Si Isabela na inilayo ang kanyang silya mula sa kanya. 500 tao na isang oras na ang nakalipas ay nagdiriwang ng kanyang tagumpay. At ngayon ay pinapanood ang kanyang pagkahubad na may halo ng takot at paghanga. Hindi pa ito tapos, sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng paninindigan. Oo, sabi ni Attorney Reyes, nang mahinahon mula sa likuran. Tapos na, ang mga guard ay nakarating sa mesa ni Marco at ang aking asawa, ang aking magiging dating asawa ay inescort palabas ng kanyang sariling launching party. Habang ako ay nakatayo sa harap, suot ang simpleng itim na damit, napapaligiran ng mga kakampi na ibinigay sa akin ni Tita Elena. Hawak ang kinabukasan na ginawa niyang posible. Ginabayan ng mga guard si Marco palabas. Ang kanyang mga protesta ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Mga galit na pagtanggi na humina habang lumalayo hanggang sa ganap na maglaho. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid tulad ng alikabok pagkatapos ng isang pagsabog. Si Isabela ay nanatiling nakatayo sa tabi ng presidential table, hinubaran ng mga alahas. Ang kanyang emerald green na gown ay biglang naging isang costume na wala ang filigree at brilyante ni Tita Elena upang magpahiram dito ng ninakaw na gilas. Nagsimulang kumalat ang kanyang makeup, tumakbo ang maskara sa kanyang mga pisngi. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga hakbang ay nag-aalinlangan. Ngayon ay hayagan na siyang umiiyak. Ang lahat ng kanyang dating kumpiyansa ay naglaho. Hindi ko alam, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Pakiusap. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Nanatili akong tahimik. Pinapanood siyang gumuho. Nararamdaman ang wala sa inaasahan ko. Walang tagumpay. Walang kasiyahan. Isang kakaiba. Pagod na pagkilala lamang. Sinabi sa akin ni Marco na ipinamana sa kanya ng tita niya ang lahat at patuloy ni Isabela. Ang mga salita ay bumubuhos. Sinabi niya na ang mga alahas ay sa kanya para ibigay. Sinabi niya na hiwalay na kayo, na nagkasundo na kayong mag-anul, na alam mo ang tungkol sa amin at wala kang pakialam. Hinarang siya ni Doña Elvira ng malumanay ngunit matatag. Ipinatong niya ang isang kamay sa braso ni Isabela at ginabayan siya patungo sa isang mas tahimik na sulok. Malayo sa mga bisitang nagkukunwaring hindi nakatingin. Ipinakita niya sa akin ang lupa, sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay mataas at desperado. Sinabi niya na ito ang lupain ng kanyang tita, na minana niya. Binigyan niya ako ng mga plano. Sinabi niya na titira kami doon
pagkatapos ng annulment. Akala ko talaga. Sumama sa amin si Attorney Reyes. Ang kanyang presensya ay bumubuo ng isang formal na tatsulok, legal na autoridad na dumarating upang kontrolin ang sitwasyon. Ang mga kaso para sa pagnanakaw ng mga alahas ay nakasalalay sa desisyon ni Lira. Sabi ni Attorney Reyes. Hinarap si Isabela ng may propesyonal na distansya. Kung lubusan kang makikipagtulungan, ibabalik ang anumang iba pang mga item na ibinigay sa iyo ni Marco. Magbibigay ng isang nakasulat na pahayag tungkol sa kanyang mga sinabi tungkol sa Mana, kukumpirmahin ang timeline ng inyong relasyon, posibleng magpasya si Lira na wag nang ituloy ang mga kasong kriminal. Oo, sabi ni Isabela agad, nagpapanik. Kahit ano. Gagawin ko ang kahit ano. Nagsimula siyang magtanggal ng mga singsing, mga piraso na hindi ko man lang napansin sa gulo ng gabi. Ibinuhos niya ang laman ng kanyang bag sa mesa. Ang mga salamin sa pagbasa ni Tita Elena sa luma nitong lalagyan. Isang maliit na figuri na jade na nakilala ko mula sa bedside table ni Tita Elena. Isang gintong ballpen na may nakaukit na EM 1975. Ang mga inisyal ni Tita Elena at ang taon na nagsimula siya sa kanyang negosyo bago magpakasal. Bawat item ay nahulog sa mesa tulad ng ebidensya na ikinakatalogo. Ibabalik ko ang lahat, bulong ni Isabela. Hindi ko sinasadyang saktan ang sinuman. Akala ko lang. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit naintindihan ko. Akala niya ay umaangat siya sa buhay. Nakakatakas sa kanyang sariling mga limitasyon sa pamamagitan ng pagiging malapit sa isang tila matagumpay na tao. Ipinusta niya ang kanyang integridad sa isang lalaking ang mga nagawa ay umiiral lamang sa mga PowerPoint slide at peking kredensyal. Siya ay 28 taong gulang, ambisyosa at handang baliwalain ang mga hindi pagkakapare-pareho dahil ang alternatibo ay aminin na nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Kasabwat ni Marco at biktima ng sabay. Wala akong naramdamang tagumpay sa pagkakita sa kanyang kahihiyan. Pagod lang. Kailangan namin ang nakasulat na pahayag na iyon sa Lunes, sabi ni Attorney Reyes. Lahat ng sinabi sa iyo ni Marco tungkol sa Mana, sa lupa, sa mga alahas, sa kanyang kasal, lahat ay dokumentado. Tumango si Isabela, pinupunasan ang kanyang mga mata, lalong ikinakalat ang kanyang makeup. Makalipas ang isang oras, karamihan sa mga bisita ay umalis na. Humingi ng paumanhin si Don Ricardo. Ipinag-utos ko ang mga tseke na ito, 8 taon na ang nakalipas. Hindi sana ito kinakailangan, sabi niya. Nakipag-ugnayan si Tita Elena kay Elvira, 2 buwan bago siya mamatay, patuloy niya. Nag-aalala siya para sa iyo, kung paano magre-react si Marco sa pagiging disinherit kung ligtas ka kapag lumabas ang katotohanan. Dahan-dahan kong inabsorb ito. Wala sa mga ito ang kusang loob. Ang proteksyon ni Tita Elena ay lumampas sa pinansyal na seguridad patungo sa mga estratehikong kakampi, isang koordinadong interbensyon, maingat na nakatime na mga revelasyon. Ang pundasyon ay totoo, sabi ni Doña Elvira. 6 na buwan na namin itong pinaplano, ngunit partikular naming ginusto na ang launching party ni Marco ang maging lugar ng anunsyo. Sa wakas, 2:00 ng madaling araw, nagpaalam ako sa kanila. Nagmaneho ako, hindi pabalik sa kondo na ibinahagi namin ni Marco, kundi patungo sa ancestral house ni Tita Elena sa Batangas, na legal na sa akin sa loob ng 3 buwan. Ang paglalakbay ay mahaba at madilim. Sa loob, ang amoy ay si Tita Elena pa rin lavender, lumang libro, at ang bahagyang amoy ng lemon. Ang lahat ay eksakto kung paano niya ito iniwan. Umupo ako sa kanyang lumang silya sa sala at sa wakas ay pinahintulutan ang aking sarili na umiyak. Hindi para sa tagumpay, kundi para sa nakakapagod na bigat ng pagiging kampeon ni Tita Elena, ang perpektong pasyenteng kliyente ni Attorney Reyes. Gusto ko ng hustisya. Nakuha ko ito. At ngayon, kailangan kong alamin kung anong bersyon ng aking sarili ang makakaligtas sa tagumpay. Nag-vibrate ang aking telepono. 17 missed calls mula kay Marco. 12 voicemail na hindi ko pakikinggan. Nang sumunod na umaga, nagsimula ako. Nilinis ko ang bahay, inayos ang mga gamit, at unti-unting ginawa itong akin. Ang kusina ni Elena
ay naging mas abala kaysa dati. Ang kwento ng launching party ay kumalat na parang apoy. Naging simbolo ako ng isang bagay, isang underdog na nanalo. Ngunit sa tahimik na gabi sa bahay ni Tita Elena, ako lang si Lira, isang babaeng natututong mabuhay muli. Noong Enero 2, opisyal na inilunsad ang Elena Morrison Culinary Foundation. Nag-aalok kami ng mga scholarship sa mga mahihirap ngunit may talentong mag-aaral sa pagluluto mula sa buong bansa. Ang unang batch ng mga scholar ay dumating noong Hunyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Habang tinuturuan ko sila ng tamang paraan ng paghiwa ng sibuyas, nakita ko ang refleksyon ni Tita Elena sa kanila, ang kanyang passion, ang kanyang pagkabukas palad. Mabilis na natapos ang annulment, walang laban si Marco. Narinig ko mula sa isang pinsan na nagtatrabaho siya ngayon bilang isang ahente ng real estate sa isang maliit na kumpanya sa probinsya, malayo sa kinang ng Maynila. Si Isabela ay nawala sa social media at lumipat sa ibang bansa. Isang hapon, habang nag-aalaga ako sa hardin ng mga halamang gamot ni Tita Elena, nahanap ko ang kanyang lumang journal. Ang huling entry, na isinulat na may nanginginig na kamay 6 na araw bago siya mamatay, ay simple lang. Magiging maayos si Lira. Mayroon na siya ng lahat ng kailangan niya, mga mapagkukunan, mga kaibigan, at higit sa lahat, ang kanyang sarili. Maraming kinuha si Marco sa kanya, ngunit hindi niya kailanman nakuha ang kanyang kabutihan. Nag-iwan ako sa kanya ng espasyo para lumago. Ang natitira ay nasa kanya na upang buuin. Isinara ko ang journal. Naramdaman ang presensya ni Tita Elena na parang isang basbas. At naisip ko ang tunay na kahulugan ng isang pamana hindi lamang pera o ari-arian, kundi pahintulot na maging ganap na sarili mo pagkatapos ng mga taon ng pag-urong. Mayroon akong pahintulot na iyon. Mayroon akong espasyo. Mayroon akong trabahong mahalaga. At ang tahimik na kapayapaan ng isang babaeng nakaligtas sa pagbubura at piniling muling buuin ang sarili ng may pasensya, may dignidad at may desisyon na huwag maging kasing pait ng mga taong nanakit sa kanya. At naisip ko, habang pinapanood ko ang mga alitaptap na nagsisimulang sumayaw sa damuhan, na iyon ang tunay na paghihiganti. Hindi ang pagkawasak ng mga nanakit sa iyo, kundi ang pagbuo ng isang buhay na napakalalim ng kahulugan na sila ay nagiging hindi na mahalaga sa iyong kaligayahan. Alam iyon ni Tita Elena. At ngayon, sa wakas, alam ko na rin, ang mga alitaptap ay lumipad ng mas mataas. Ang kanilang mga ilaw ay kumikislap laban sa kadiliman. Bawat isa ay nagdadala ng sarili nitong maliit na liwanag sa gabi. Umupo ako sa aking beranda, pinanood sila, at naging payapa. Kung ang kwentong ito ng tahimik na dignidad at makapangyarihang hustisya ay nakabihag sa iyo hanggang sa dulo, pindutin ang like button ngayon din.